Good morning mga kapatid sa Panginoon. Welcome sa ating Sunday School online. So last Sunday natapos na naman natin sa biyaya ng Panginoon ang isa pang pag-aaral ng doktrina, the doctrine of man or anthropology. At nawa marami tayong natutunan, naunawaan natin saan ba nanggaling ang tao at ano ba ang komposisyon ng tao. So ngayon, dapat ay mag-aaral tayo ng isang panibagong doktrina. No? Pero medyo ngayong buwang ito ay babaguhin natin ng konti ang format ng ating pag-aaral. Merong isang kapatiran kasi lumapit sa akin nung last Sunday ng ating face-to-face worship at meron siyang itinanong sa akin na tanong tungkol sa Biblia. At nag-usap kami ng konti at pumasok sa isip ko na marami ring mga kapatiran ang may mga tanong sa isip, kaya lamang hindi yun ang paksa ng ating pag-aaral, kaya kumbaga sa hindi appropriate na itanong. Pero tanong nila yon. Kaya naisip ko, ngayong June na ito, o buwan ng June, ang gagawin natin, ang pamagat ng ating serye ay itanong mo kay Doc. No? Itanong mo kay Doc. Kung saan ay sisikapin ko, siyempre sa tulong ng Banal na Espiritu, batay sa salita ng Panginoon, nasagutin yung mga tanong ng ating mga kapatiran na makakatulong para magbigay liwanag sa kanila. So, maaaring isang tanong lamang o dalawang tanong ang masasagot ko sa loob ng 30 minuto ng pag-aaral. So ngayong umaga ay sasagutin natin ang tanong ng isang kapatiran, si Brother Ray. At next Sunday meron na ring tanong si Sister V naman, no? Na sasagutin din natin sa susunod na Sunday. So sa mga kapatiran po na may gusto kayong itanong, no, na medyo nalilito tayo, mga aral, turo o doktrina sa Biblia, ay pwede nating itanong sa akin, ano po. So pwede nyong pag nag face to face tayo sa third Sunday, pwede nyong itanong personal, pwede nyong isulat sa papel, o kung hindi naman ay i-personal message nyo ako, no? At para makita ko yung mga tanong at mapagandaan ko rin na mabigyan ko ng magandang sagot ang mga tanong natin. So ngayong umaga, welcome sa ating serye na itanong mo kay Doc. Yan po. So ulitin natin ang tanong ngayong umaga na ating sasagutin mula kay Brother Ray ay sino ang dalawang saksi sa Pahayag 11 verses 3 hanggang sa 12. No? So actually napag-aralan na natin, no, ang huling mga kaganapan noon, pero siyempre hindi natin napag-usapan yung mga detalye. At ito'y tanong niya, no? Sino ang dalawang saksi sa Pahayag chapter 11, 3 to 12? So basahin natin yung passage para maintindihan natin, no, yung tanong. So Pahayag 11 mula sa talatang 3 hanggang 2. Okay, samahan niyo ako, nandiyan sa ating screen. Basahin natin. Papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 araw na 1,260 days na nakasuot ng damit sako. Ang mga ito'y ang dalawang punong ulibo at ang dalawang ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung naisin ng sinuman na sila'y pinsalain, apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at nilalamon ang kanilang mga kaaway. At kung naisin ng sinuman na sila'y pinsalain, siya'y kailangang patayin sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang wag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang pagpapahayag ng propesiya. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na gawing dugo at pahirapan ng lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang naisin.
kapangyarihan, itong dalawang saksi. Verse 7, at kapag natapos na nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa di matarok na kalaliman ay makikipagdigma sa kanila. Lulupigin sila at papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng malaking lunsod na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Pagmamasdan ng mga tao mula sa mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ang kanilang mga bangkay sa loob ng 3 araw at kalahati. At hindi ipahihintulot na ang kanilang bangkay ay mailibing. Verse 10, at ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at magkakatuwa. At sila ay magpapalitan ng mga handog, sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ngunit pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. Sila ay tumindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila ay umakyat sa langit sa isang ulap at nakita sila ng kanilang mga kaaway. No? So maliwanag, no? Nandyan, no? Binabanggit yung dalawang saksi. Ngayon, bago natin sagutin yung tanong, siguro medyo unawain muna natin, no? Yung konteksto ng Revelations chapter 11. So, ang Revelations chapter 11 ay prelude. Ibig sabihin, bago, no? Bago mangyari na papatunugin ang ikapitong trumpeta. So, previous to this, napatunog na yung anim na trumpeta, no? At nauna doon, binuksan na yung 7 selyo, no? Bago patunugin ang ikapitong trompeta, na alam natin na ito ang hudyat na magsisimula na ang dakilang hinagpis o yung the second half of the tribulation period na tinawag ng Bible that the Great Tribulation. No? Kasi yung first 3.5 years ay mapayapa pa. So, sa panahong ito, ang Israel ay talagang will be greatly persecuted, no? Kasi dito nagpakilala ng Antikristo, no? Kaya talagang pahirapan ang mga Israelita, no? Kasabay nito yung final judgment sa kasalanan ng tao, dahil ibubuhos na pag doon sa ikapitong trompeta yung 7 mangkok, ang huling serye ng judgment ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. So, imagine yung senaryo. So, ang pakay ng dalawang saksi ay mangaral ng Ebanghelyo. No, himukin ng mga tao na magsisi at babalaan ang mga tao sa paghuhukom ng Diyos. No? Kagaya ng sa Old Testament din, ang mga propeta, no? Ganun din ang kanilang mensahe. Bago matapos ang dakilang paghihinagpis, makikita natin dito na ang Diyos ay nagbibigay pa sa mga Hudyo at Hintil, no, ng pagkakataon na magsisi at maligtas sa pamamagitan ng dalawang saksi. So, ang dalawang saksi ay bukod pa, no, sa mga nauna na 144,000 na mga Hudyo na nangaral ng Ebanghelyo. Makikita natin yan sa Revelations chapter 7. No? 12, no? 12,000 sa bawat tribo times 12, so 144,000 Jews ang nangaral. No? At marahil ang dalawang saksi ang kasangkapan ng Diyos, no? O huling kasangkapan ng Diyos upang ang nalalabing mga piniling Hudyo ay maliligtas. No, bagamat mababasa natin, no, sa Revelations chapter 14 verse 6 ay meron pang flying angel, no, na nangaral din ng eternal gospel. Yun ang tawag niya, no? Eternal gospel bago ang final judgment ng God.
talagang makikita natin dito, no, yung pagnanais ng Diyos na ang mga pinili niya ay siyempre sila makakakilala sa Panginoon. So maganda yung pansinin natin sandali ng salitang eternal gospel. Eternal, no? Na ibig sabihin hindi ito magbabago, no? So yung gospel na ipinangaral noon, yun pa rin ang gospel na ipapangaral maging nitong angel, no? So napakagandang paalala sa atin yun, no? Na talagang walang ibang gospel, no? Kagaya ng sabi ni Apostol Pablo na ipapangaral tayo. It is an eternal gospel. Noon, ngayon, kahit sa panahong ito, no, with a flying angel, no, the same gospel will be preached. No? So nandyan, no, yung mga pangangaral na magaganap through the 144,000 Jews, ang dalawang saksi, at maging ang flying angels. At syempre, malamang yung mga nakakilala na rin sa Panginoon will be a part of evangelizing. No? Yung mga Hudyo at Hintil nung panahon na yon. So ayon sa Revelations, no, 11 verse 3. No, so pwede niyo tingnan, no? Mamaya sa inyong mga sa Biblia, no, sa inyong mga bahay. So bibigyan sila ng Diyos ng 1,260 days. No? O equivalent ito sa 3.5 years. No, 3 kalahating taon na tumutukoy doon sa huling 3 kalahating taon ng tribulation o yung Great Tribulation. So sa gitna ng matinding persecution ng Israel, ng mga hintil, ay mga ngaral ang dalawang saksi at maraming Hudyo pa rin ang maliligtas at syempre kasama rin ang iba pang mga hintil. So ang tanong ng ating kapatid, sino ang dalawang saksi na ito? So nagka-interest siguro, no, si Brother Ray tungkol dito. Maliwanag mula sa talata na walang identification ang dalawang saksi. Hindi binanggit, no, kung sino sila. Pero merong description. May paglalarawan sa kanila, no? At tingnan natin sa verse 4. Makikita natin yun, no? Sa Revelations 11:4. Ang sabi doon, ang mga ito'y, so tumutukoy doon sa dalawang saksi, ang dalawang punong ulibo at ang dalawang ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. So, merong descriptions pero walang direct identity, no? Hindi sila pinangalanan, ang dalawang saksi. So, ang clue lang natin ay descriptions, no? Nasabi, dalawang punong ulibo at dalawang ilawan. Sila daw yung dalawang saksi. At itong paglalarawang ito ay makikita natin na konektado doon sa propesiya naman sa aklat ng Sekaraya. No, particularly sa chapters 3 and 4. Masyadong mahaba kung babasahin natin. So, kung tayo interesado talaga, basahin nyo sa bahay, no? So, yung chapters 3 and 4. Pero tingnan natin yung particular passage. Yung Sekaraya 4, 2-6. Kahit na sa ating screen, babasahin ko. Sinabi niya sa akin, ano ang inyong nakikita? Aking sinabi, ako'y tumingin at nakita ko at narito ang isang ilawan na purong ginto na may mangkok sa ibabaw niyon, may 7 ilawan sa ibabaw niyon at may 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon. May 2 puno ng ulibo. Makita natin, no, yung purong ginto, ilawan na purong ginto at may 2 puno ng ulibo sa tabi niyon. Isa sa dakong kanan ng mangkok at ang isa sa dakong kaliwa niyon. Sinabi ko sa anghel na nakipag-usap sa akin, ano ang mga ito, Panginoon ko? Nang magkagayoy, sinagot ako ng anghel na nakipag-usap sa akin, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? No? Aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel. Okay, may binanggitan naman isang pangalan, no? Zerubbabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking spirito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. No? Very familiar, Sekaraya 4:6. Not by might nor by power, but by my spirit. No? Yun ang sinabi niya. O, nabanggit dito. At
maganda ang pag-aralan nawa ito. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba koneksyon nun? No? Doon sa sinabi na yon, doon sa puno ng ulibo. At napakaganda, no? Kung may time, pwede natin pag-aralan yung description ng ilawang purong ginto. No? Na makikita natin na masusustain nung dalawang puno yung kanyang liwanag. Anyway, now to summarize, ang propesiya sa aklat ng Sekaraya ay mayroon siyang malapit na historic fulfillment. No? Ibig sabihin, may pangyayari sa kasaysayan ng Israel na sinabi doon na mangyayari. No? Na prophesy yon doon. At mayroon din itong malayong future messianic fulfillment. No? So, kalimitan, ganyan ang senaryo. No? Mayroong historic fulfillment na malapit mangyari at mayroon namang future o yung tinatawag nating messianic fulfillment. So, ang malapit na historic fulfillment ay yung rebuilding of the temple of Jerusalem, na alam natin na nawasak, no? Winasak, no? So, wala na, pero ito'y ma-rebuild uli. No? Sa pangunguna ito ni Governor Zerubbabel, no? Di ba, nabanggit doon sa talata, no? Si Governor Zerubbabel, at magkakaroon din ng spiritual revival sa pangunguna ng pare na ang pangalan ay si Joshua. So, yung gagamiting dalawa, no? Si Zerubbabel at si Joshua para ma-rebuild yung templo. At ang propeta na mag-i-encourage para gawin nila yon, walang iba kundi si Sekaraya. So, ang future messianic fulfillment ay siyempre ang restoration ng kingdom ng Israel sa pangunguna ni Christ na tumutugma sa aklat ng Revelation 11, kung saan malapit nang matatag ang millennial kingdom ni Christ. No? So, yon, no? So, na-fulfilled ito, na-rebuild ang temple, sabi nga through Zerubbabel and Joshua, both physical and spiritual, sa encouragement ni Prophet Sekaraya. At ngayon, makikita natin sa Revelation 11, yung malapit ng kaganapan ng sinabi ni Sekaraya. No? Which is the millennial kingdom ni Christ. Tingnan natin, Sekaraya 3 verse 8. Okay, nasa screen, basahin natin. No? Pakinggan mo ngayon, O Josue, na pinakapunong pare. Hindi ito si Joshua, no? Nung na pumalit kay Moses. No? So, say pare, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harapan mo, sapagkat sila ay mga palatandaan ng mga bagay na mangyayari. Ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Sino ba yung lingkod na sanga? Branch. Of course, ito ay naglalarawan sa ating Panginoong Kristo. So, kaya narito yung messianic fulfillment. Sapagkat narito ang bato na aking nilagay sa harapan ni Josue, sa ibabaw ng isang bato na may 7 mata. Narito ako'y mag-uukit ng titik nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng isang araw. So, kailan mangyayari ang righteous reign ni Christ? Siyempre, ito ay sa panahon ng millennial kingdom. O yung 1,000 years reign ni Christ. So, ang paglalarawan ng ilawan at 2 ulibo sa Revelation 11, na nabasa natin, ay nagpapakita ng kaganapan ng messianic prophecy na binanggit sa Sekaraya. So, sa historic fulfillment, si Joshua at si Zerubbabel ang 2 ulibo na ginamit upang maitayo muli ang templo at magkaroon ng spiritual revival. So, dito naman sa Revelation, kung saan malapit na ang restoration ng kingdom ng Israel sa pangunguna ni Kristo, ay gagamitin naman ang 2 saksi. No? Pero, balik tayo dun sa tanong. Sino nga ba sila? Kagaya ng sinabi ko, wala silang definite identity. Pero, ayon sa mga leading theologians, no, na nagbigay pansin din sa pag-aaral sa tanong na ito, ay mayroong ilang posibleng sagot. At sasabihin ko na sa inyo na yung unang babanggitin ko ang pinaka-popular. No? At sa aking tingin,
ay pinakamalapit na pwede, no? Okay. So, ang una, sino ba itong dalawang ito? Una, ang dalawang saksi ay si Elijah at Moses. So, bigyan ko ng konting panahon. Bakit kaya sila? So, may ilang batayan dito sa paniniwalang ito. Elijah at Moses. Sino ba sila? Okay. So, ang unang batayan ay dun sa kakayahan na nabanggit, no? Ng dalawang saksi sa verse 6, no? Basahin natin uli, ha? Nasa screen, no? Ang mga ito, yung tumutukoy sa dalawang saksi, ay may kapangyarihang magsara ng langit upang wag umulan sa loob ng mga araw na kanilang pagpapahayag ng propesiya. So, sino ba yung Bible character sa Old Testament? Isang propeta na pinigil ang pag-ulan. At ang manalangin siya ay umulan, no? Okay? At ang ikalawang kapangyarihan, ano, sabi dito, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na gawing dugo. Sino ba sa Old Testament na karakter ang gumawa nito? At pahirapan ng lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang naisin. Anong bumabalik sa ating alaala pagdating sa salot, no? So, maliwanag. So, tumutukoy ito kay Elijah, no, na nagsara ng langit upang hindi umulan, at si Moses naman na ginawang dugo ang tubig. So, kaya sa kanilang pag-aaral, marahil ito ay si Elijah at si Moses. No? Isa pang dahilan, no, may common belief na babalik si Elijah. No? Makikita natin yan sa Malakay 4 verse 5. Basahin nyo, no? Malakay 4:5. At si Moses, yan naman ay ipinahiwatig sa Deuteronomy 18:15-18. So, yan ang paniniwala, no, sa Old Testament na may panahon na si Elijah at si Moses ay babalik batay dito sa mga talatang aking nabanggit. Na makikita natin yung implikasyon niya, no, yung kapahayagan niya sa Juan 1:21. No? Na tinatanong nila si John the Baptist, no? Tatak sila, sino ba siya? Sino ka ba? No? At basahin natin, no? John 1:21. Siya'y kanilang tinanong, kung gayon, ikaw ba si Elias o Elijah? At sinabi niya, hindi ako. Bakit tinanong? Kasi nga naniniwala sila na babalik si Elijah. At sa tingin nila, baka itong si John the Baptist ang bumalik na Elijah. No? At meron pa silang tanong. So, kung hindi siya, sabi, ikaw ba ang propeta? No? At yung pagkagamit nung ikaw ba ang propeta, ito ay tumutukoy kay Moises. No? Gaya nung binanggit nga sa Deuteronomy. At siya'y sumagot, hindi. So, makikita natin dito, no? Inaasahan nila sa kanilang paniniwala ay babalik si Elijah at Moses. At, yun ang paliwanag, no? Na bumalik nga bilang mga dalawang saksi. Okay, pangatlo, natatandaan yung transfiguration. No, makikita natin yan sa Matthew 17, Mark 9, saka Luke 9. No, meron tatlong persona doon sa transfiguration. No? Nag-ibang anyo ang ating Panginoon Kristo ng kanyang glorified body. At sino kasama niya doon? Si Moses or si Moises at si Elijah. No? At pang-apat, hindi pa karaniwan ang pag-alis sa lupa ng dalawang ito, no? Hindi namatay si Elijah. Pero dito mapapansin natin namatay siya, no? So parang doon nangyari yung sinasabi na it is appointed to man for man to die once. So namatay. At hindi nakita rin ang katawan ni Moises. So batay sa mga pagpapaliwanag na ito, iniisip nila na marahil, no? Kasi nga, wala namang identity. Kaya yan, Brother Ray, no? So, yan ang pinaka-popular na paliwanag. Just in case, gusto nating magkaroon ng opinion tungkol dito sa dalawang saksi. Ang pangalawa ay napalitan si Moses ni Enoch, no? Si Enoch at si Elijah. Dahil sa Biblia, silang dalawa lamang ang hindi nakaranas ng kamatayan. No?
ang tao daw ay kailangan mamatay dahil sa kasalanan. So, dito, namatay si Enoch at si Elijah. Yun lang yung medyo paliwanag doon, no? Ah, ang pangatlo, which is, masasabi natin na pinaka-safe, no? Na interpretasyon dito, sila ay dalawang hindi kilalang mananampalataya. So, pumili ang Panginoon ng dalawa, no, na hindi kilala, hindi pinangalanan na mananampalataya, at sila ang ginamit ng Diyos upang mangaral. So, sa ngayon, sinasabi ko itong pinaka-safe kasi nga wala namang identity, no? Pero pwede rin nating tanggapin, huh? Hindi naman tayo dogmatic dito, hindi naman sinasabi nating isa lang yon, yung si Moises at si Elijah. So, may dalawa pa na paliwanag din, no? So, hindi ito mga tao, hindi ito individuals, kundi ito ay group of people, no? So, ang isa, ang two witnesses ay yung salita ng Diyos at yung iglesia o church. Pero, syempre, tayo na naniniwala sa pre-tribulation, paano magiging church yung isa sa mga saksi? Wala na tayo rito sa panahong yon, no? At yung panglima ay yung Israel naman at saka ang church. No, na sila yung nagre-represent, no, ng mga tao na nagpapatotoo, nag-evangelize nung panahon na yon. So once again, paniwala natin, ayon na rin sa mga batayan na pinaliwanag ko noon, wala na rin ang church. So, Brother Ray, at sa mga kapatid sa Panginoon ng Villagers, so ito po yung maibibigay ko sa inyong sagot sa tanong na yon. Now, in conclusion, dahil hindi binanggit ng Biblia ang dalawang saksi, lahat ng ating maaaring isipin, ganuman siya kalapit, o ganun man siya ka-connected doon sa descriptions, at dun sa kakayahan, ito'y opinion pa rin lamang. No? So, huwag tayo magiging dogmatic dito. Pero, naniniwala ako na hindi sila group, kundi sila, o group of people, kundi sila ay literal na dalawang tao. Pero, alam niyo, mas mahalaga na maunawaan natin yung hamon nitong dalawang saksi para sa atin ngayon. Tayong lahat bilang mga mananampalataya, di ba? Tayo ay inutusang maging mga saksi. Acts 1:8, saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Nakita natin, ano? God will see to it as He has promised. Sa Matthew, sinabi niya doon, that the gospel will be preached in all nations before the end will come. So, ang aking prayer, nawa, kagaya ng dalawang saksi, tayo ay maging mga saksi din sa panahong ito. Gampanan natin ang pangangaral ng eternal gospel. According to Romans 1:16, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang mananampalataya. So, nawa, Brother Ray, mga kapatid sa Panginoon, ay nakadagdag paliwanag po ito, no? Kaya I encourage you, next Sunday, no, mayroon ng isang tanong pa, no? Ang tanong ni Ate B, advance ko na. Ano ang predestination? Yan, no? At kung may mga dadagdag kong tanong, ay pwede kong siguro dalawang tanong, medyo maikli lang yung tanong ni Ate V, no? Pero pwede rin natin palawigin yung sagot sa tanong na yon. So mga kapatid, susunod na linggo, magkita-kita muli tayo sa segment na itanong mo kay Doc. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Binigyan mo kami ng karunungan at pangunawa dahil kung wala ang banal na Espiritu, wala kaming kaalaman sa mga bagay na ito. So nawa po, lagi kami maging tapat sa pagpapaliwanag at pangangaral na iyong salita dahil ito'y napakahalaga ang katotohanan. So, Panginoon, patuloy mo pagpalain ng iyong salita sa aming mga puso at patuloy magbigay ka ng uhaw sa amin para mag-aral at matutunan pa ang mga bagay na mag-uplift ng aming mga kaluluwa at magbibigay din sa amin ng confidence
to share the gospel. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.